Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Naimbag nga bigat, Region 2, naimbag nga bigat, probinsya iti Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, ken kadagiti kamagibang probinsya iti Region 2. Kamusta kayo apo? May samanen nga parang iti programa tayo Magsasakang Pinoy, iti daytoy nga aldaw. Kamusta dagitay avid listeners iti Magsasakang Pinoy? Kamusta dagitay agur-uray nga enrollees tayo iti School of the Air, iti High Value Commercial Crops Development Program. Aguray kayo lang basit kakabsat iti abiso, kadapay dagitay saan nga nakumpleto nga aramiden tayo tapno mas napintas to iti hugi iti programa tayo School on the Air. So kumusta kayo? Sapay tadda kayo manen nga nakaradkad kadagiti sibsibay iti radyo iti daytoy nga napintas nga agsapa. Good morning. Ken kadagitay amin nga local government units, dagiti gagayem tayo nga municipal mayors, municipal agriculturists, iti opisina iti provincial local government units iti entero nga Region 2, kadagiti upat nga probinsya. Kumusta kayo apo? Kaya iti daytoy nga agsapa da bisita tayo nagapo iti may isang outstanding municipal local government unit iti probinsya iti Isabela. Yamsakbay tayo nga iyam amo kakabsat iti bisita tayo. Good morning kasamang kati. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po muli ang iyong kasama, si kasamang Kati Jimenez para sa ating programang Magsasakang Pinoy. Okay, so thank you very much kasamang Kati. Diyan ni kasamang Kati, medyo malamin sa pailayang ta nalamis si tagsapa. Good morning kasamang Rod. Naimbagabigat kasama Hector, kasamang Kathy, kan kadagiti amin nga naanep alisanes tayo iti daytoy nga gundaway. Espesyal apang ablao ko kadagiti kailyan tayo dita ili ti San Mateo, probinsya ti Isabela, dita ngamin kakabsat munisipyo ti San Mateo, ti nakaisentruan ti mapagsasaritan tayo itabigat, partikular ti pagdidinamagan. Apatanor ti nasao a munisipalidad ti makunkuna a Black Gold, ket nuan niya da ito a Black Gold, ket mawarwaran ken mabuksilan tayo inton madamdama. Kasama Hector. Okay, so da tayo kakabsat. Kas na konakta tayo at da bisita tayo from the Municipal Local Government Unit of San Mateo nga mayor tata ni Honorable Crispina Agkawili. So good morning ma'am. Kumusta kayo? Iti dayto yung agsapa. Kastameten iti Vice Mayor ni Honorable Roberto Agkawili. In tandem dagitoy nga agasawa kakabsat ken in giving service to the people of San Mateo, kaya tagkay-kaysada tapno mapintas pay iti munisipyo nga San Mateo. Kaya dito yung aldaw, bisita tayo. Iti madaydayaw nga municipal agriculturist, awan sa Bali, no nga ni Mr. Emilio Camba. Good morning, Sir Emil. Good morning, kasama Hector. Agyaman ako na iti gundaway ngayon kayo manitid kanyak. Tagamin may kadwatatan nga makadwatak kastigiti kasting nga programa. Kaya't kumambay nga kablaawan mait, dagiti amin nga dumdumngeg, itata ti daytoy nga programa tayo, iti lambak ng Cagayan, dagiti kakadwak nga municipal agriculturist, kastamag ka dagiti city agriculturist tayo, kayan kang runaan na, dagiti kailyak di San Mateo, ni Apo Mayor Crispina Agkawili, kini Apo Vice Mayor Nonoy Agkawili, dagiti sangguni ang bayan, ken dagiti amin nga dumdumngeg, ni Apo Governor Bojidi, kini Vice Governor Rodito Albano, na imbag nga bigat tayo amin na po, kastamit nga kayat ko pa nga gundawayan da ito nga agyaman, unay iti ado, iti Department of Agriculture, ti paningon una ni Apo madaydayaw nga Regional Executive Director Jun Alviar, ikadagiti nagado nga suporta nga indicted iti ili iti San Mateo. Okay, so thank you very much kasamang Emil. Medyo kakabsat iti boses iti presidente iti Municipal Agriculturist iti Region 2. Kunak no Isabela laeng, Region 2 Gayam. So, kadagitay municipal agriculturist tayo, dagitay agriculture extension workers tayo, agdingdingeg, iti dayto yung kanito. Good morning kada kayo, sapay, takadagiti umumay ngaldaw, adamit iti oras yung kakabsat, nga
agges iti programa tayo magsasakang Pinoy. Busatan tayo man apagsalusudan kakabsat ni Apo Mao Emil, may panggep ti panagsagsagana ti munisipalidad ti San Mateo, may panggep ti panagpiestana ken ti preparasyon na payen ti selebrasyon ti Balatong Festival ti nasaw nga munisipalidad. Away na kasamang rod, kahit kung ipakamo nga into no Sabado, March 17, kit iso ti 66 founding anniversary, iti ili ti San Mateo, kit kas na ako namin tatay kasamang Hector, ado dagiti isagsagana iti ili ti San Mateo, kit maragsakan unay nga mangipadamag iti buong lambak ng Cagayan, kandintero nga Pilipinas ka makangagagitata, nga iti Disyembre kit na iproklamarin ti San Mateo nga Munggo, capital of the Philippines, bayatin ti administrative order ni Apo Secretary Proceso Alcala. Kit kit na inayon, jay dati nga inted idi ni Apo former President Gloria Macapagal Arroyo nga agroecological destination iti Cagayan Valley. Kit amo mga kasamang Hector, maragrag sa kamunay, ijay ili ti San Mateo nang lalo kadagiti leaders tayo, dagamin makitkita mi ti bunga dagiti pagrigrigatan ken kastamutin makitkita mi ti bunga met dagiti suporta nga itited dagiti na duma-duma nga ahensya ti gobyerno tayo nang nangro na iti Department of Agriculture. We understand na manungal daw dito nga celebration, ano niya, dagiti line-up activities tayo apo, baka dagiti kabsat tayo nga manalon, nga lumablabas dita, kahit da iti sumardeng, ken makipagmaymay sa kada kayo, iti activity yo, iti dito nga Domingo. Actually, kasamang Hector, idi kalman kita nagkaroon iti basi ati communical service di jay Barbarong Community Center tayo, nagkaroon iti program dagiti LCWs tayo gamin no inka malagip ket itatanga bulan ti buwan ng mga kababaihan, International Women's Month kayon. And then sa Friday o sa Saturday magkakaroon nga ng parada along the around our municipal town. Pagkatapos ay mayroong mga paligsahan iti drum and lyre iti high school ken elementary department iti ili ti San Mateo. So far kasamang Hector, kasamang Rod, hindi gaanong hanunay nga nagarbo daytoy panang celebrar tayo ta isagsaganaan tayo nga rod dahi Balatong Festival ken ti maysapay madamagamin ti panaggapas panagapit dagiti farmers tayo di San Mateo iso nga ti napagnunumuanan ket ikanlaeng iti simple nga selebrasyon ngem daytoy ket adda ti dakkel nga kaipapanan na iti ili ti San Mateo gamin ti tema may itataket saan mi nga suksukatan kasamang Hector. Nanipod pa iti timugaw ni Apo former Mayor Nonoy Agkawili na ngayon nga ating Vice Mayor, hindi pinalitan. Laging ang pamagat ng aming pong selebrasyon ay magkaakbay. Yun yung lagi naming tema dahil yan ang aming ginagawa, magkakasama, magkakaakbay sa mga paggawa para sa ikauunlad ng bayan ng San Mateo. Okay, so congratulations kadagiti amin nga umili ken opisyales iti San Mateo, iti founding anniversary iti nasaong munisipyo. Agbiag kayo apo sapay tagtultuloy iti napintas nga ehemplo nga ipagpakita yo kadagiti manalon iti Region 2 as far as technologies are concerned. Adu dagiti mayat nga ipagpakita yo ken tultuladen saan laeng nga dito Region 2 no di pa ket iti interon nga Pilipinas apo. Wen kasama Hector, actually nakadandanon tayo naging gana di Sorsogon nga ba nagisurusuro iti panagmula iti Balatong kastamat kadagiti taga Quezon pati Laguna umay danuka. So nga amom kasama Hector, ito yung ating share naman dun sa pangarap o sa panaginip ng ating pamahalaan na magkaroon tayo ng sapat na pagkain para dagiti kailyan tayo nga Pilipino. Iso nga dahiti ket ararami din mimet ken gungundawayan mi digiti opportunity nga adda di San Mateo kasi nakita tayen kayat mimet iti makaibinglay kadagiti bambanag nga mabalin nga pakatungpalan dagiti arapaap tayo iti nasyon tayo nga Pilipinas. Anya ka digiti sekreto yu apo mangibaga kayo man uray maisawin no dua tangamin kitkitain tayo no sursuruten tayo iti pakasiritahan iti San Mateo ket nagadun dagitay awards nga naalalayo iti national level iti regional level anya ka di apo iti magic yu dita San Mateo. Amom kasamang Hector ti makonak di ket kwa ti numero 1 ket dayjay unity.
kinday jay pa political will dagiti mangiturturong kada tayo. Taamom, no ti maysa nga mangyun una, ket adda nga talaga iti plano na, dagiti dadti babaket alisto nga sumurot. Ket dagiti makikita nga number one nga sekreto ti San Mateo, pero actually hindi naman sekreto yan dahil ni-share naman namin yung mga leaders natin. Dapat meron silang vision dyan, ano ba ang dapat nating gawin. Pagkatapos, uupuan namin yan, pinag-uusapan namin dahil gusto kong, kahit kung ipadamag, apo, nga ijay San Mateo, ket kanayon nga adda iti panagplano, nga kasama po lahat, pati yung mga mamamayan. Ay plano mi di jay, pagkatapos ipresenta mi kadagiti umili, kastoy ti arami din tayo, kadwa mi dagiti barangay officials, nga mangipatungpal kadagiti nga programa. Ken dayjay disiplina, masapol jay disiplina tapno iti kasta, ket dayjay maysa nga panggep, ket intay may patungpal nga nasayaat nga awan tagbalin nga lapid na. Sir, nabanggit niyo po kanina na i-declare po kayo bilang Mongo Capital of the Philippines. Ano po yung dahilan kaya kung bakit kayo na ideklara na Mongo Capital of the Philippines? Ilang hektarya po yung kasalukuyang natatamnan ng Mongo ngayon? Alam mo, kasamang Kati, napakanda yung tanong mo. Bakit nga ba kami na-declare Mongo Capital of the Philippines? Alam mo, unang-una, yung kwento ng bayan ng San Mateo ay napakahaba kung ang pag-uusapan ay Mongo. Kasi nung sinimulan namin yan, actually, nagkaroon kami ng programang PNPL, yung Plant Now, Pelito Scheme, na kung saan ay bumili ng kaunting kilo ang bayan ng San Mateo, tapos ipinautang namin sa mga farmer para subukan nila yung gusto naming variety na itanim nila. Kasi nga naghahanap tayo ng mas magandang variety. Dahil nababalitaan natin, nga DJ Sabsabali nga pagilian sa Lakuma, China, kaya dati 1.5 metric tons per hectare. So nagsimula kami sa ganon. Hindi natin masasabing tuloy-tuloy yan. May mga problema din. Kasi minsan nagkaroon kami na nakuhang seeds na hindi naman siya pala maganda, hindi lumaki, konting inani na aming mga farmer. Madaling salita, mayroon din mga failure along the way. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Yun ang isang pagmamalaki natin sa bayan ng San Mateo. Hindi nawawalan ng pag-asa yung ating mga leaders. Sabi ng ating former mayor, the vice mayor Nonoy Agkawili, subukan tayo lata. Bumangon doon yung nagkaroon na kami ng mga seed grower ng munggo para ma-ensure namin yung quality ng seeds na aming ibibigay sa ating mga farmer. Isa yon. Pangalawa, ang ating bayan nung makitang maganda, lumaki at dumami ang mga nagtatanim ng munggo. Hanggang sa umabot kami ng 7,395 hectares, yun ay naka-record ngayon sa ating BAS, sa Bureau of Agricultural Statistics. On record yan na yun yung aming natatamnan, 7,395 hectares. Pagkatapos dahil sa tuloy-tuloy na mga paggawa, nakita natin, kasi nung una, ang pangarap lang namin is magkaroon lang ng ma-rehabilitate yun ng aming lupa. Kasi 50 years nang natatamnan, hindi nagkakaroon ng ibang introduction ng fertilizer, kaya humina ang ani dahil nga sa kakulangan na ng mga nitrohino doon o mga kailangang sangkap ng lupa. Kaya kami, ang nag-introduce kami doon sa munggo para lang pagandahin just to restore the fertility ng aming lupa. Pero kumita kami. Tapos dumami na ang nagtanim. Pagkatapos niyan, dahil doon, nagkaroon ng maraming oportunidad, nagkaroon ng livelihood hanggang sa kami nanalo bilang one of the 10 outstanding LGU program ng Galing Puok because of our black gold. Munggo, the black gold of San Mateo. Doon nagsimula ang napakahabang tuloy-tuloy pa rin kwento at magic ng ating pinag-uusapan ngayon na balatong. So nakita, minsan nung nakaraang taon ay nagkaroon ng pagkakataong bumisita ang ating kagalang-galang na kalihim ng pagsasaka, Proseso Alcala sa bayan ng San Mateo, nataong Balatong Festival namin. Sa tulong ng ating Regional Executive Director, Jun Albiar, napadaan sila ron. Inikot namin sila dun sa bayan ng San Mateo. Nakita nila yung lawak, yung 7,395 hectares na ayon sa kanila, ngayon lang sila nakakita sa buong bansang Pilipinas ng ganung kaluwang at tuloy-tuloy na taniman ng munggo. At dahil doon ay nagkaroon ng panukala na bakit hindi natin ilagay
o ideklarang Munggo Capital of the Philippines ang bayan ng San Mateo dahil ito naman yung mga patutuo. At dahil nga sa nakita ng ating kagalang-galang na kalihim, nagkaroon siya ng idea at binigyan, nangako siya ng 33 multipurpose tracer kasamang pangmunggo yon. At gusto kong ibalita na noong nakaraang linggo, March 7, ay nandun nga ang ating Regional Director, Jun Albiar, at ibinigay na yung ipinangako ng ating kalihim na 33 units ng Munggo Tracer sa lahat ng barangay. Bawat isa sa barangay ng San Mateo ay nabigyan at nakita natin yung katuwaan ng ating mga magsasaka. So yun yung mga ilang aspeto na masasabi nating dahilan kung bakit ang bayan ng San Mateo ay idiniklarang Munggo Capital of the Philippines. Apagbitlaing kagabsat, isubli tayo ti programa tayo, magsasang Pinoy, kalpasan laeng ti ababa a palagip. Gayem, parikot mo kadi dagiti kalamidad at tinawen amang dadael kadagiti mulam. Pues, adtuyan ti solusyon. Ti 5 into cropping scheme, when maminlima pa nagtalon itilas unti duwatawan. Posible gayem. Naiplano ti panagmula tapno mailisi dagiti raep kadagiti dirigra akas iti bagyo. Layos, lamiis ken tikag. Mangted pa iti gobyerno iti nananay at tulong a technical ken pinansyal, kas tamat iti panakapartuat dagiti bini a pagbakal kadagiti dakes akas sasaad ti panawan. Resistant iti tikag, layos, lamiis ken peste iti pinagayan. Makipartisipar ken makinangga iti 5 into cropping scheme. Tapno manamnama ti balaygi ti Rice Self-Sufficiency Program ti gobyerno. Para itinananay nga impormasyon, makiuman kadagiti kasitgan nga opisina ti NIA ken ti Department of Agriculture dita lugaryo. Agtignay kan gayam. Itan! Sumubsubli ni magsasakang Pinoy ket makadkadwa dayo palaeng dagitoy papagayam yo kasamang Rod, kasamang Hector ken kasamang Kathy. Masang sangili tayo palaeng ni Apo Emil Camba, Municipal Agriculturist ti Ili ti San Mateo, Provincia ti Isabela. Okay, so kasamang Emil, eksakto, may memorandum from the Office of the Secretary. Tinatanong na niya kung ano yung mga updates na ng kanyang mga commitments dito sa region to. So magandang balita po yan, magandang report sa kanyang opisina. Baka ipapasa natin yung report na yan by next week kasamang Emil. Sa dinamit-daming pwede nyong itanim, bakit munggo po? Okay, kasama Hector, dagdagan po lang kasi magre-report ka kamo sa ating kalihim. Idagdag mo na rin yan na yung 3.3 million na farm to market road ay naibigay na rin ninyo. Nagawa na, tapos na. So, yung mga naipangako ng ating kalihim noong nagpunta siya sa Balatong Festival ay nakamtan na ng bayan ng San Mateo. Maraming salamat po. Parating nyo po sa ating kalihim. Ang sabi nyo kanina, sa dinabi-nabi ng ating mga dapat itanim, bakit munggo? Kasi nabanggit ko kanina, noong pinaplano yan, ang sabi ng ating mayor, to restore the fertility of the soil. Ano ba magandang pang-restore ng fertility ng soil, kundi organic? Okay, isa yung organic. So, nakita namin, legumes, ay maganda ito kasi mayroon siyang nitrogen-fixing bacteria na sumasagap ng mga nitrogen sa alapap. At saka, yun ay pupwede nating, at ang legumes, ayon sa mga pananaliksik, ay napakagandang gawing organikong pataba. So, yun ang inilagay. Okay, tanim natin dito. Lalong-lalo na, nakita namin na ang bayan ng San Mateo ay biniyayaan ng lupaing talagang angkop sa pagtatanim ng munggo. Dahil nga medyo araga-aga, kunada kasamang Hector, kasamang Kate. At yun ang napiling itanim. Bukod sa ito kasamang Hector, ay napakadaling itanim at napakadaling buhayin, lalong-lalo na ang munggo ayon sa ating namang kaalaman ay datikit na ngay mula nga resistant isuna iti tagtuyot. Ito ay tinatanim namin pagkatapos ng anihan ng palay sa panahon ng summer o ng March. So tamang-tama siya, akmang-akma siya. Alam mo kasamang Hector, napakadali ngayong ating ginagawang pagtatanim ng munggo. Kita nyo naman sa bayan ng San Mateo. So yung ideya na why not munggo, ayun agad ang pumasok sa aming isipan kasi ayon sa ating mayor nung bago siyang pumasok na umupo bilang local chief executive ng San Mateo, nagkaroon sila ng re-entry plan. Nung kasi sila nagkaroon ng pagpupulong ng lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas. Yun ang kanyang naging re-entry plan, yung pagtatanim ng munggo to restore the fertility ng soil ng aming bayan. Pero ito nga nangyari ngayon, humigit sa aming inaasahan, nagbibigay ng napakalaking biyaya
na hanggang ngayon ay gusto nating banggitin din na tayo'y dinarayo na, hindi lamang ng mga taong nandito sa Pilipinas, kundi maging yung mga tiga-ibang bansa, sa tulong pa rin ng mga iba't ibang ahensya, ay mayroon ng mga nagpupunta at tinitignan yung ating munggo na nagiging usap-usapan na nga sa ating bansang Pilipinas. Kasano ka di Apo Emil, nung nakagapasin DJ Kabsat nga manalon, kasano iti pa may kasano iti pinagmulan na agarado pa laing wenno saanin na po? DJ San Mateo kasama Hector ti practice mi DJ kataltalunan no nalpas nga naggapasin padanuman na pagkatapos isa ka na namutin DJ balatong di bukal ti balatong ay sabog na ngimsak may DJ idi terarami di mi kasilatan ngem gapu ti tulong ti Department of Agriculture ng dati munggo inoculant nga dahi ti pangpapintas ti ramot dahi balatong. No napintas ti ramot na, napintas ti bulong na, napintas ti kayo na, napintas mi ti bunga na. So kasi tarami dami, igamber mi dahi isabog mi dahi kataltalunanin, no na isabog min, sa amin to padalanan ti traktor. So naalis to laing kasama Hector. Pagkagapas, patubigan mo, isabog mo yung munggo mo, padadan mo ng traktor, tapos hihintayin mo na lang siya. Pagkalipas ng 60 araw, meron ka ng black gold. Andun na yung munggo. Apo, mawang kita nga agdamakit matunog dito yung programa ni Apo Sekretaryo, programa ni Apo Presidente, programa tayo miten aminin na Apo. May panggaptima kun na mauwagan nga organic agriculture. Adda ka di mabalin nga sawen nga advantage ti ili tayo nga San Mateo nga gapo nga roden ta na-establisher nan ti nagan nga kas Munggo Capital ket mas nasaysayod pa wenno mas mai aganwat na pay daytoy nga programa nga may komplemento iti panagpatanor na ti Munggo ken mayad adupay ti apit na. Away na kasamang rod nagsayat una dyan sa ludsud mo. Tagamin amoy itata DJ Agricultural Training Institute tayo di Malasing agsasarunoy pa training dati organic farming when pa nagputos ti organic production. DJ na ibagay tatay ket nagsayat launay. Actually ti San Mateo ket nabayagan nga organic farming. Hantay lang siguro unay nga madmadlaw may gapo nga rod ta medyo hantay unay nga hindi po natin gaanong nakikita. Dahil ngay kapintas na dahil agmula ka ti balatong, after the balatong, yung nandun na naiwan niya ay nagiging organikong pataba siya. So, no matandaan nyo, saan nga panang bagkat iti tugaw nga kunada, gamin idi na minsan nga bulan timawag kami di jay bas, ti probinsya, di na magmi, kumusta ti estado ti San Mateo, no ti pagsasaritaan, kit di jay production yield per hectare iti pagay, kit ti kunada may aging kay tatakit, at dapay laing igam ti San Mateo dahil titulo nga kangatuan iti apit no per production per hectare iti pagsasaritaan. Ket dito siguro kasamang rod ti maysa nga makikita mi nga makaiga po no sapay nga ti San Mateo ti asik ken tulong ni Apo Dios ket saan nga bumababa ti apit no dikit tingumat nga to maiga po ti dayti nga balatong nga no kalpasan na dayjay nga panagmulam iti pagay in between isabog mi dayjay nga munggo dayti nga munggo ti agbalin nga organic fertilizer no mabulok manen no dayjay agtalon kami manen para iti pagay kalpasan nga rod dayjay panagmulami iti balatong iti lasod iti nasurok nga duwa nga bulan isu nga dayjay programa iti national government tay tatta ket akmang-akma po doon sa mga ginagawa ng bayan ng San Mateo sa aming pong pananaw, kanya lang po kinakailangan pa nating dagdagan. At yun nga ho, salamat na marami, may mga dumarating pa pong ayuda mula po sa mga iba't ibang ahensya ng pamalaan, lalong-lalo na po sa ating kagawaran ng pagsasaka. Hamet Apo mawang sigsigod nga antisiparan ni Kabsat nga manalon ti idadakkel iti apit na no sumrek ti konsepto ti organiko nga panagtalon. Ket may isang mula nga ikomplementar ti gagangay nga taltalonen tayo nga mais wenno pagay ket isu iti munggo, isu ti balatong. Ket no napintas ti maapit na siya at unay ta adang rod kabaylan dayjay balatong
mang paadda iti bukod ng taraon. Ngayon gapo iti kabailan na nga, nga mang paadda iti bukod ng taraon, naksayanen deti abuno nga gastos ko mga mainayon pa'y ni kabsat naman nalon, iso nga no maksayan deti abuno, ti tendency mo dahi daga ket sumalon at naturalan dahi ramen dahi daga. Siguro, gapot pumapaot, bueno, agtultuloy ti panagaramat ti balatong, pumimpintas dahi kasasad dahi daga, ket maksayan met ti gastuen ni kabsat nga manalon nga chemical nga abuno. Ken baka no maksayan ti chemical nga abuno, tumabkermet ti mulot tayo nga salwad kadagiti bagbagida, kadagiti insekto wenno peste. When kasamang rod, amom kahit ko lang ay pakamo nga, nanipo didi, kamin imon monitor mi daytoy, ba iten titulong iti Bureau of Soils and Water Management, nga galala iti soil sample tayo every 2 years, nandiag kamali. Kahit nanipo din ang rugi kami ngagmula ti balatong, bumababa dahi panagusarmi iti urea. So, dakil unay dahi nga pamaniknik, ta idi, gamin idi sumang puwetak ti San Mateo kat 1982, nung agkamalikat amin idi halos puro urea nagpataba kami idi. Ngayon idi nagmula ti balatong habang bumaybayag. Itatan no panawin ti panagtutudo halos 2 kaban ti babaan na dahi panagusarmi ti urea. So dahi 2 kaban nga urea nga maibaba. Ijay usarin mi ket nagdakkel nga banag kastay nako namitatay kasamang rod nga nagdakkel nga pakamenosan na di gastusan iti farmers tayo. Malaksid pa di kinapudno nangagapot taadda iti naimula da nga balatong. Dahil pa yun ti paggapuan ito sa rin daman nga agtalon iti sumaruno nga panagtatalon. Isu nga no ag-compute tayo di San Mateo kasla dahil nga balatong ket iso ti paggapuan ti gastusin. Dahil apitem to di pagay ket kasla netom amin di isu nga nagdakkel nga pagyamanan tayo isu nga ron nga into no Mayo 2 aging kanat 4 ket maselebraran manen daytoy balatong festival nga celebraran nga tinawin iti ili ti San Mateo bilang panagyaman iti naparabor nga maapit nga ited iti daga nga gapgapo kanya po Dios nga para kadagiti umili ti San Mateo ken kastamuten kadagiti kamagngibang nga ili ken iti intero nga Pilipinas ken intero pa nga lubong naibagak tayo tagamin idi na minsan nga tawen at taga Hapon nga may nagala dijay kay impanda idi dijay Japan so nga naibagak nga hanlanganen nga para iti Pilipinas nundikit di para iti kasapulan ti intero nga lubong tadda nga roden imay nga taga sabali nga nasyon nga nagangkat impanda dijay Japan nga balato nga nagapot San Mateo. Medyo na arutan tayo ti oras kakabsat. Ket putden tayo pansamantala ti panagipatpatang tayo ken ni Apo Emil Camba, Municipal Agriculturist ti opisina ti Departamento ti Agrikultura ti Munisipalidad ti San Mateo, Isabela. Idawat tayo nga rod kuma ken ni Apo Emil ti pannakitin na kunaynan nantumanen kada tayo inton bigat tapno may tultuloy tayon to tinapinta sa patangan, may panggap ti produksyon ti balatong, wenno makon ko na black gold ti ili ti San Mateo, probinsya ti Isabela. Tinagan ni kasamang Hector ken kasamang Kathy, pumakpakadan ti kapsat tiyo kasamang Rod, iti sumaruno aparang ni magsasakang Pinoy kakapsat, agkakadwa tayon to kumamanen. Diyos yagngina ket manen, na imbag abigat tayo amin. Dito sa kagawaran ng agrikultura, dito magmulang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagunlad ng bansa. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ng isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.